Dito meron. Hi guys, isi-share ko naman yung naging itinerary and expenses ko last October 5 to 8 sa Shanghai, China. So alam ko sobrang delay na nito, pero gusto ko pa rin i-share sa inyo kung ano yung naging itinerary and expenses. And by the way, this is Golden Week last year. So para may idea rin kayo kung pupunta kayo ng Golden Week this year. So ito yung pre-departure expenses. First is yung flight. Cebu Pacific flight, it's 4,174 pesos. Nakuha ko to ng piso sale last March 1, 2025. Second is yung hotel. So, yung hotel ko dito last time is the Sadayan International Youth Hostel, which is hostel siya pero may mga private rooms din naman. And yung nabook ko is 6,005 pesos. That's good for 4 nights. So, by the way, bakit nga ba 4 nights? Kasi alanganin yung flight ng Cebu Pacific going to Shanghai. Isa lang yung flight nila. Ang arrival sa Shanghai is 12:05. So, kung ganito din yung kukunin yung flight, I suggest na kumuha kayo ng 1 night before or 1 night ahead. Kasi hindi naman kayo makakapag-check-in agad ng 12:05 AM ng madaling araw pagdating nyo. So, yun yung tip ko sa inyo. Kung late yung arrival nyo kahit sa ibang bansa, mag-book kayo ng 1 day ahead or 1 night ahead. Kasi nga, para makapagpahinga na kayo. Katulad nito, 12:05 yung arrival sa airport ng Shanghai. Para nakadiretso na ako dun sa hostel at nakapagpahinga na. So yon, nabook ko yung hostel na yon sa Agoda and ilalagay ko na lang dyan. Pwede nyo gamitin yung promo code ko. It's Rain Agoda for 10% discount sa mga hotels. Ang last one na pre-departure expenses ko is yung Klook eSIM na good for 4 days. That's 551 pesos. So, unlimited na yan. And pwede nyong gamitin yung Klook promo code ko for this. It's Lorraine Daliave Klook for 5% discount. And ilalagay ko na lang din lahat ng link sa description box para hindi na kayo mahirapan. So, ang total ng pre-departure expenses ko is 10,730. That's Cebu Pacific flight, yung accommodation, tsaka yung eSIM from Klook. So, let's proceed sa day 1 expenses. So, ang departure ng flight ng Cebu Pacific to Shanghai is 8:15 p.m. sa Terminal 3. Then, ang arrival nun sa Shanghai or sa Pudong Airport is 12:05 a.m. Okay, so, upon arrival sa Pudong Airport, bumili muna ako ng food kasi medyo nagugutom na ako that time. Pero, kinain ko to sa hostel na. So, bumili ako from the Family Mart. That's 130 pesos. Ang naalala ko, ano to sandwich, saka juice lang yung binili ko that time. So, after nun is pupunta na ako ng hostel. So, ano nga bang options ninyo kapag pupunta na kayo ng city? Dalawa lang yan. Kapag ganito yung flight ninyo, 12:05 AM yung arrival, wala pang train yan kasi nga morning pa mag-open. So, yung options nyo is first yung DD, which is syempre mas mahal kasi mag-isa lang ako Ang nagastos ko from Pudong Airport to hotel is 1,349 pesos. Lalagay ko na lang sa description box yung link ng day 1 na vlog ko kasi mas in-explain ko dun kung paano gumamit ng DD sa loob ng Alipay. And by the way, isang tip ko rin sa inyo yan, huwag kayong gagamit ng DD app mismo kasi kailangan nyo ng Chinese number to register. Ang i-install nyo is yung Alipay. May DD na doon. Ang second option ninyo is mag-bus or yung night bus. Hindi ko pa to na-try pero sinabi kasi to nung nakilala ko dun sa Shanghai. Ganun yung ginawa nila. So, nag-night bus from the airport. That's 22 yuan lang. Then, yung drop-off or yung bus stop na malapit is yung sa People's Square Station mismo. So, pwedeng lakarin na lang or mas makakatipid pa rin kayo kung bus from airport to People's Square Station na bus stop. Then, DD to your hotel. Pero kasi malapit na yun kung sa Nanjing area yung hotel ninyo. Since madaling araw na ako dumating, nagpahinga lang muna ako. And by the way, wag na wag niyong kakalimutan na i-activate yung eSIM dito pa lang sa Pinas kasi kailangan niyo ng internet. Pagdating nyo kasi ng Pudong Airport, sobrang hirap na ng internet. Kasi nga, kailangan ng VPN, which is
Hindi na kasi ako nag-install nun kasi nga, kapag Klook eSIM ang ginamit ninyo, no need na ng VPN. Pero buti na lang, may na-try ako dong machine na pwedeng kumonek sa internet nila at na-activate ko yung Klook eSIM ko. Mga 9 AM ako nagising at kumain na ako dun sa labas lang ng Nanjing Road. Yung by the way, yung Dayin International Youth Hostel kasi malapit siya sa M&M. Tapos, basta yung buong Nanjing Road na yon malapit na yun. And sa People's Square Station. So, ang kinain ko doon is yung barbecue na malaki, tsaka yung passion fruit shake, which is 414 pesos. So, parang ito na yung brunch ko that time. So, after noon, pupunta na ako ng Wukang Mansion. So, ito yung ginawa ko. From the People's Square Station, nag-train ako going to South Shiny Road Station. Then from South Shani Road Station, going to Shanghai Library via train. Ang total na binayaran ko lang that time is 25 pesos. Sobrang mura ng transpo dito sa Shanghai. From the Shanghai Library Station, walking distance na lang going to Wukang Mansion. So, maganda rin dito sa Wukang Mansion. Sobrang tahimik lang yung dadaanan. Pero pagdating niyo sa Wukang Mansion, sobrang daming tao. So yun, nagpa-picture lang ako doon. Madaming photographer doon. Kinuha ko lang is isang picture. Tinawaran ko siya. Bigay sa akin doon sa isang picture is 30 yuan or 249 pesos. Pwede naman kayong gumawa ng madami kung gusto niyo kung may budget kayo. Pero ako kasi, isa lang naman yung makikita, yung Wukang Mansion, kaya isa lang yung kinuha kong picture. So anyway, after nun, pupunta na ako ng Huangpu River Cruise na binili ko sa Agoda. So, ganito naman yung ginawa ko noon. So, from Wukang Mansion, nilakad ko going to Shanghai Library Station. Then, from Shanghai Library Station, going to Yuyuan Garden is via train. That's 25 pesos lang din. From Yuyuan Garden Station, nadaanan ko na Yuyuan Garden mismo. So, doon ako kumain. And ang binili ko doon is watermelon shake, tsaka yung xiaolongbao. So, ang total na gastos ko that time is 481 pesos. Then, yun, nilakad ko hanggang dun sa parang ticketing booth ng Wangpo River Cruise. So, meron na kasi akong ticket from Agoda. Voucher siya na kailangan mo kasing ipalit sa ticket mismo. So, yun, medyo tricky yung location nito, medyo pababa. Ilalagay ko na lang dyan yung video. Yung Wangpo River Cruise is nabili ko dun sa Agoda. That's 1,590 pesos. And pwede nyo rin gamitin yung code ko. It's Rain Wonders for 10% discount. So yon, kumain muna ako before yung river cruise from 7-Eleven. Ang nagastos ko that time is 158 pesos. I-try nyo tong Wangpo River Cruise. Sobrang ganda. Para siyang Avenue of Stars sa Hong Kong. So maganda yung mga buildings. After nun, umuwi na ako going to Dayin International Youth Hostel. So, ganito yung ginawa ko. From Wangpu River Cruise, naglakad ako going to Yuyuan Garden Station ulit. Then, from Yuyuan Garden Station, nag-train ako going to Lao Seamen Station. Then, from Lao Seamen Station, going to People's Square Station, that's 25 pesos lang din. Then, dun sa People's Square Station kasi, meron dong maliit na Hotmox. Yung Hotmox kasi is parang mini, or parang grocery nila sa China. So, maliit lang yun nandun sa People Square Station. Bumili lang ako ng bread para sa breakfast ko kinabukasan. So, ang nagastos ko that time is 75 pesos. Then, from People's Square Station, walking distance lang going to Daejeon International Youth Hostel. So, ang total na gastos ko sa first day is 6,717. Included na dito yung Wangpo River Cruise, yung food, tsaka yung transpo. So, proceed tayo sa day 2. Day 2 is Disneyland Day. So, sobrang excited ako dito kasi Shanghai Disneyland is yung pinakamalaking Disneyland sa Asia. So, before ako mag-Disneyland, naghanap na ako sa group ng mga makakasama kasi sayang yung disability access service ko sa Disneyland. So, by the way, kapag persons with disability kayo, pwede ang persons with disability ID from the Philippines. First, pwede kayong bumili ng discounted ticket sa website. Ilalagay ko na lang din dyan yung link sa Facebook na ginawa kong guide kung paano kayo makakabili. Then second is yung disability access service na parang yung nakukuha natin Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland, yon. So, meron din sa Shanghai Disneyland. So, tatlo yung nahanap kong pwedeng isama. So, a total of 4 kami. From Daejeon International Youth Hostel, nilakad ko lang to People's Square. Then, from People's Square Station to Oriental Sports Center via train.
Then from Oriental Sports Center Station to Disneyland Resort Station, that's 50 pesos lang. Yes, 50 pesos lang yung one way from People's Square Station to Disney Resort Line. 'Di ba? Sobrang mura. I suggest wag na kayong mag-DD or mag-taxi kasi ang layo nung nilakad nung nakasama ko eh. Nag-DD kasi siya. Malayo daw yung nilakad niya from saan yung drop-off punta dun sa entrance ng Disneyland. Tsaka wala na kasing mabibilan ng food doon. Unlike pag nag-train kayo, merong Family Mart tsaka 7-Eleven paglabas ninyo ng station. So yon, bumili lang muna kami ng food doon sa Family Mart tsaka ng drinks. Yes, pwedeng magdala ng food and drinks sa loob ng Disneyland. May yung nakasama ko nga may dala-dala siya nung spaghetti na iniinit lang sa microwave, yun. Tapos ako alam ko parang mga naka-barbecue sticks yung mga binili ko that time, tas Coke. Yun, pinasok ko yun sa Disneyland and nakalagay mismo dun sa 7-Eleven tsaka Family Mart na pwede talagang ipasok yung food from convenience store to Disneyland. So, ang nagastos ko sa food that time is 171 pesos. Yun na yung dinala ko sa loob. Tapos, yung Disneyland ticket ko is binili ko na to ahead of time sa website nga. Guest for Disability, that's 4,479 pesos. Wag na wag niyong kakalimutan na gamitin yung persons with disability ninyo sa ibang bansa kasi accepted siya. So, proceed tayo sa entrance ng Shanghai Disneyland. Passport nyo lang yung ipapakita. So, pagka-scan ng passport ko, hiningi agad sa akin is yung Persons with Disability ID. So, yun lang naman yung kailangan kung bumili kayo ng discounted ticket sa website. So, after nun, makikita nyo yung guest services sa right side. Doon kayo kukuha ng disability access service. So, same with Hong Kong, yung parang may booklet. So, kailangan kasama ninyo lahat ng mga makakasama nyo using the disability access service. Isa yun sa requirement kasi kailangan din yung mga passports nila. Ang difference lang ng disability access service dito sa Shanghai Disneyland, hindi siya same with Hong Kong tsaka ng Japan. Kasi sa Hong Kong and Japan, kailangan mo lang lumapit sa entrance nung ride. Tapos magpapalista ka na. Hindi siya ganun. Every ride, kailangan mo pumunta ng guest services. So, may mga specific guest services naman. Ipapakita ko na lang dyan sa map. So, dun sa pagka-register namin dun sa guest services, dun sa una pa lang, tinanong na agad ako kung ano yung gusto kong unahin na ride. So, sabi ko yung Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. So, by the way, wag na wag niyong kakalimutan tong sakyan sa Shanghai Disneyland. Sobrang ganda nito. So anyway, yon since binigyan niya kami ng time kung anong oras kami pupunta doon, since may time pa kaming mag-picture-picture, pumunta muna kami dun sa harapan ng castle. So yon, nag-picture-picture lang kami doon. Then after nun, sumakay na kami ng Pirates of the Caribbean. Then after nun is, pumunta naman kami sa malapit na guest service, malapit sa Zootopia. So nagpalista na ako doon, then I suggest pumasok na kayo agad dun sa loob ng Zootopia kasi parang kinokontrol yung pagpasok ng tao sa loob. Kaya may pila sa labas. So yun, pipilahan mo pa rin kasi kung with disability ka. Pero yung oras yung time nung ride is papasukin ka naman na agad. Sa kitong Zootopia, kailangan nyo siyang masakyan. Sobrang ganda. Wala nito sa ibang Disneyland like sa Hong Kong or sa Japan tsaka sa Paris Disneyland. Kaya kailangan yung sakyan to sa Shanghai Disneyland. After nun, nagpalista na kami sa Seven Dwarfs Mine Train. Then, while waiting, pumila kami sa Meet Mickey. So, after nun, ang nangyari is, pinakancel namin yung lista ko dun sa Seven Dwarfs Mine Train. Medyo paggabi na, kaya mas pinili ko na ipila na siya sa Tron Light Cycle Power Run. Ito rin, wag na wag niyong kakalimutan to. Sa Shanghai Disneyland, wala nito sa iba. At sobrang ganda. So yon, while waiting kami doon sa Tron is nanood muna kami ng parade nung gabi. Hindi ko lang alam kung dalawa talaga yung parade kasi that time nakapila na kami doon sa parade nung tanghali. Tapos bigla siyang kinancel. Siguro dahil sobrang init kasi. After nung parade, sumakay na kami ng Tron. Then after nung Tron, nag-illuminate na kami. So medyo madami kasi talagang tao that time, kaya parang 3 lang yung nasakyan namin. So after namin mag-Tron, pumunta na kami dun sa ng castle kasi mag-i-illuminate na. Yung illuminate nila is yung parang Momentos sa Hong Kong Disneyland. Yung fireworks, ganyan. Tapos, ang illuminate nila is 2 beses, isang 8 p.m. tsaka isang 9 p.m.
Ang ginawa namin nito, nanood kami ng 8 p.m. kasama yung mga nakilala ko. Then umalis na kasi sila. Kasi mga 1 a.m. flight na nila going to Manila. Ginawa ko, pinanood ko din yung pangalawang Illuminate, which is the fireworks. Same na same lang sila nung una. So, I suggest kung gusto nyo makatipid sa transpo ninyo pabalik ng hotel ninyo, mag 8 p.m. lang kayo, tapos uwi na kayo. Kasi ang ginawa ko noon is sumakay pa ako sa Seven Dwarfs Mine Train kasi nga wala na masyadong pila. Hindi naman to Seven Dwarfs Mine Train pero chill na roller coaster. Sa afternoon, bumili lang ako ng Shanghai Disneyland Eco Bag. Must buy to kasi nga ang laki na niya tapos ang mura lang niya. Then yung food, kumain lang ako sa Family Mart which is 135 pesos. Then, nag-train ako from Disney Resort Station to Oriental Sports Center Station. Then, from Oriental Sports Center Station, nasakaduhan na ako ng train papunta ng Dayin. So, ang nangyari is Didi na lang ako, which is 270 pesos. So, kaya sinasabi ko sa inyo, after ng 8 p.m. na show, or ng Illuminate, or ng fireworks, umuwi na kayo para makatipid kayo, which is 50 pesos per head lang, di ba? Ang one way. Bumili lang din ako ng drink sa Dayin. That's 41 pesos. So, ang total na gastos ko for day 2 is 5,618 pesos. By the way, yung Shanghai Disneyland, kung meron kayong kasamang iba, kunyari ako, persons with disability, tapos may kasama kayong iba, pwede nyong bilhin sa Klook or sa Agoda. Check nyo lang kung ano yung mas mura. Pero mas napapansin ko mas mura sa Agoda. So, pwede nyo i-book sa Klook. Use my promo code, Lorena Llave Klook. Then, sa Agoda naman, Rain Wonders. So, proceed tayo sa day 3. Pumunta ako sa North Bund, Lujian Zoo, tsaka Yuyuan Garden. So, ito yung ginawa ko. From Dayin International Youth Hostel, nilakad ko going to Jiajia Tangbao. Walking distance lang to. Ito kasi yung may sikat crab raw noodles. So, sobrang lansa niya. Hindi ko siya trip. Pero that's 1,600 pesos. Kaya, medyo nakakahinayang. As in, hindi ko siya naubos. Pero may kasama to Xiaolongbao. So, yung Xiaolongbao naman sobrang sarap. After nun is bumalik lang ako ng Day International Youth Hostel kasi nilagay ko sa ref yung natira ko. Then from Day International Youth Hostel going to North Pond, ito yung ginawa ko. So from Dayin, nilakad ko lang going to People's Square Station. From People's Square Station to Kufu Road via train. Then from Kufu Road Station to International Cruise Terminal Station, that's 25 pesos lang. Then, walking distance na dito yung northbound. So, ilalagay ko na lang dyan yung vlog day 2 ko para makita nyo kung saan yung way going to northbound. Kasi, medyo nagkamali rin ako ng dinaanan papunta sa northbound. Pero, in-explain ko na dun sa vlog kung paano. Ang dadaanan nyo kasi dun is yung parang mall. Tapos, aakyat kayo papunta dun sa northbound. Lang ako dun sa mall at nag-try nung Chaji. This is my first time din. So, yung milk tea na trinay ko is 133 pesos lang. Then, from northbound, pupunta ako ng Lujiazui para puntahan yung sikat na escalator. So, from International Cruise Terminal Station going to Tiantong Road Station. Then, via train. Then, from Tiantong Road Station to East Nanjing Road Station via train. Then from East Nanjing Road to Lujiazui Station, that via train din, that's 25 pesos lang. So, yon kung pupunta kayo doon sa Lujiazui escalator, exit kayo ng exit 6. Andun na mismo yung escalator. So, pinakita ko din dyan doon sa vlog dito ko para i-check nyo na lang. Doon sa Lujiazui escalator, sobrang daming pabalik-balik ako doon. Kasi nag-video ko ng wanag pa, tapos sinintay ko maggabi. Tapos, may malapit doon na mall, tumambay lang din ako doon. Madaming pwede pang puntahan dito sa Lujiazui, pero hindi na ako na masyado nag-explore. By the way, doon sa Lujiazui escalator, may mga photographer din doon. Pero ako kasi hindi na ako nagpakuha. Nag-tripod na lang ako, nakisuyo sa iba. So, yon from Lujiazui Station, punta na ako ng Yuyuan Garden. So, one train lang yon. So, Lujiazui Station to Yuyuan Garden, that's via train, that's 25 pesos lang. Kumain na rin ako doon sa Yuyuan Garden. Hindi ko na masyadong naalala ko ano yung name. Pero, para kasi siya mga food trucks. That's 317 pesos. Alam ko noodles tong kinain ko Tapos, nag-Haiti ako. This is my first time din. That's 125 pesos. Bumili lang ako ng mga souvenir.
Sa Yuyuan Garden kaka sa akin, mas mura yung mga souvenir like yung mga snow globe, turf magnets, yan, yung mga na-check ko. Then from Yuyuan Garden, babalik na ako ng Day International Youth Hostel. So, ang nangyari nun is, from Yuyuan Garden going to station to East Nanjing Station. Then East Nanjing Road Station to People's Square Station via train. That's 25 pesos ulit. Then from People's Square Station, nilakad ko na lang to Daein International Youth Hostel. Ang total na gastos ko that day is 2,275 pesos. Which is kasama na dito yung transpo, yung food, yun lang. Ang nagpamahal lang dito yung crab roll noodle. Anyway, day 4 na tayo. So this is Zhu Jiajiao and the Bond. So this is last full day kasi ang flight na nun going to Manila is 1:35 a.m. So, nag-check out na ako sa Day International Youth Hostel and iniwan ko na lang yung luggage ko doon. So, yes, meron silang iwanan ng luggage. From Dayin, nilakad ko lang going to McDonald's. May malapit na McDonald's kasi doon. Malapit sa Eminem. Kumain lang ako doon sa McDonald's ng congee, parang donut. Yan, mga 125 pesos lang. Then, from People's Square Station, punta na ako ng Zhujiao. From People's Square Station to Huangqiao Rail Station via train. Then, Huangqiao Rail Station to Zhujiao via train. That's 67 pesos. Which is ang layo na nito. 1 hour yung train nito. 67 pesos lang. Mura lang talaga yung train sa Shanghai. Tapos, nilakad ko from Zhujiao Station going to the bus stop. Kung saan kayo sasakay ng bus. 1510. Yung bus 1510 is going to Zhujiao Tourist Center, which is 8 pesos lang kasi 1 Chinese yuan lang yung binayad ko doon. From Zhujiao Tourist Center, walking distance na lang to enter ng Zhujiao Water Tank. So yun, nag-explore lang ako doon. Pwede kayong mag-boat. Doon kasi sa boat, 6 kasi ang pwedeng sumakay. Ako nag-boat. Ang ginawa ko na lang is naglakad-lakad lang ako talaga doon kasi para siyang Jufen sa Taiwan. And nag-enjoy din naman ako nito. So, kumain lang muna ako ng stinky tofu tsaka nung sugarcane juice. That's 250 pesos. Tapos, namili lang din ako doon ng dried orange, pinampasalubong ko sa nanay ko, ng peanuts, tsaka nag-try din ako ng grape juice from Snow Ice City. That's 75 pesos. Tapos, from Zhujiao, pupunta na ako ng Dabon. Kasi ito na yung last day ko para pumunta ng Dabon. So, from Zhujiao Tourist Center, nagbus ulit ako ng 1510 going to bus station ng Zhujiao. Malapit lang din to. Train station, that's 8 pesos. Then, from Zhujiao Station to Huangqiao Railway Station via train. Then, from Huangqiao Rail Station going to West Nanjing Road via train. Then, West Nanjing Road Station to Tiantong Road Station via train, that's 58 pesos. Then, from Tiantong Road Station to The Bond is nilakad ko na lang, mga 16 minutes walk yan. Then, from dun sa The Bond, nagpa-picture lang din ako doon. Nakuha ko siya ng 2 pieces for 50 yuan. So, that's 416 pesos. So, pwede naman kayong tumawad, mababait naman sila. So, yon from The Bond, pumunta na ako ng White Rabbit Store, bumili ako doon, trinay ko yung ice cream, masarap naman siya. Ang next na gusto kong itry is yung White Rabbit Milk. So, yon nilakad ko na lang from Nanjing Road to Day International Youth Hostel. So, mga 20 minutes walk lang yan. Sobrang ganda naman dito, kaya parang hindi mo mapapansin na ang layo ng nilalakad mo. So, yon trinay ko lang din yung squid. That's 249 pesos. Din, kinuha ko na yung luggage ko at pupunta na ako ng airport. Then, from People's Square Station, going to Pudong Airport, Terminal 1, that's 58 pesos lang. Ang mga isang oras din yung biyahe, imagine 58 pesos lang. Pwede rin kayo mag-maglev, pero kung nandun na kasi kayo sa People's Square Station, one train lang siya going to the airport. Kung maglev kasi kayo, kung gusto ninyong itry, meron kayong bababaan na station, lilipat kayo ng maglev going to Pudong. So, next time, itatry ko to. From Pudong Airport, nag-bus ako going to Terminal 2 kasi andun yung check-in for Cebu Pacific. Tapos, nag-dinner na lang kami sa airport. By the way, may kasama na ako nito si Nika kasi nung Disneyland Day, hindi siya makakuha ng DD. Sobrang nahihirapan siya, siguro mga 1 oras na hanggang sumuko na siya. Nirebook na lang niya yung flight niya, same day kung kailan ako
aalis ng Shanghai. So, kasabay ko lang siyang lumipad. Hindi na siya lumabas kasi parang mga 2 days pa siya noon, hindi na siya lumabas. Ang layo kasi ng hotel niya sa akin. So, parang malapit siya sa Disneyland lang naman. Pero layo kasi, so kaya hindi na siya sumama. So yun, ang nagastos namin doon is 407 pesos per head. By the way, meron namang lounge sa Shanghai, kaso medyo malayo kasi siya. And late nag-open yung check-in counter ng Cebu Pacific. Kaya para sa akin kasi ang alanganin na niya. Kaya kumain na lang kami doon. So ang total na gastos ko that day is 2,530 pesos. Included na dito yung food tsaka yung transpo. Ang nagastos ko that 4 days na solo travel ko is 27,870. Included na dito yung Cebu Pacific flight, Philippine travel tax, eSIM from Klook. Kalimutan ko ilagay yung Philippine travel tax kanina. It's 1,645. Mga binili ko from Klook, yung hotel, food, tsaka transpo. Kung gusto ninyong pumunta rin ng Shanghai or ng China, and gusto nyong kumuha ng visa, i-PM nyo lang ako, nag-a-assist ako ng visa with minimal fee lang. And included na dun yung dummy ticket. Ako nang bahala. And kung gusto nyo naman na kayo din yung mag-DIY lang kayo, panoorin yung video ko, baka meron kayong guide. And gumagawa din ako ng dummy ticket with minimal fee. Verifiable yan, kaya ma-check nyo siya online. Admin din ako ng isang China group. Kung meron kayong questions, i-PM nyo lang ako, comment kayo sa video na to or dun sa group. And join din dun sa group para makita nyo yung mga latest updates sa China. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow nyo ako sa Facebook, Instagram, TikTok, Lorraine Laliave for more travel tips. Bye-bye!